Ito yung tutorial video kung paano ka magla-login sa MetaTrader 4. So first step is i-login mo yung iyong multibank account. And then go to accounts, click mo yung live account. So ito yung account detail na ilalagin mo sa MetaTrader 4. So kunin mo yung trading account number. But una mong gawin is i-change mo yung account password. So mag-nominate ka ng password na gusto mo. So click mo muna yung send OTP sa taas. Yan. Then, magpapadala yan ng code sa email mo. Syempre, to be sure na pinapalitan mo talaga. Then, nominate mo yung password na gusto mo. After that, so ito nga yung iyong account details. Yan, MT4, nakalagay platform, kung anong server. Yan. So, next is i-download mo sa App Store or sa Play Store yung MetaTrader 4. Okay, so ito yung itsura niyan. Make sure na MetaTrader 4. And then, i-open mo lang. Tapos, i-accept mo lang yung terms and conditions kung bagong download ka. Kung hindi naman, dito ka sa page na, ayan, new account. Tapos, click mo yung login to an existing account. And then, ang ilalagay mong details is yung nandun sa iyong trading account sa multibank. So, for example, ayan, nakalagay sa server, Mex Atlantic Real-4. So, i-type mo yan sa server as is. Okay? So, yan. Mex Atlantic Real-4. Ayan. Then, sa login, ang ilalagay mo is yung iyong trading account number. So, for example, ito yan. 66575-258. And then, yung password na nilagay mo kanina. So, i-click mo naman, sign in. Yan. So, once makapasok ka na, dalawa lang naman yung titignan mo dito. Trade tab, tsaka history tab. Sa trade tab, dito mo makikita yung capital mo, yung equity, and pinaka makikita mo dyan, yung mga open trades or open positions na waiting ma-close. Okay, so for expectation, hindi everyday na-close agad yung trade kasi hindi naman everyday nababalikan agad yung price. So, hayaan mo lang siya dyan. May nag-manage naman yan. And then, sa history tab, dito mo makikita lahat ng na-close na trades, whether profit or loss. So, tulad yan, sa example, makikita mo may positive na na-close na 1.01 and 0.22. Then, may na-close na negative 0.51. Pero overall, profit pa rin tayo ng 0.72. So, yan lang naman yung kailangan mong tignan dyan sa history tab. And make sure na wala kang i-click sa trade tab, wala kang i-close na mga positions. So, literal, monitoring na lang sa part mo. And then, pwede mong i-withdraw yung profit like weekly. Kung $50 ang capital mo, siguro ang suggestion ko is i-compound mo. Hayaan mo muna siyang lumaki, tsaka ka mag-withdraw. And kung $100 and above, pwede ka mag-withdraw weekly. So, ayun lang for monitoring. And then, pag gusto mo nang mag-withdraw, meron tayong tutorial para dyan.